Kadalasan nakatambay talaga ako sa City Hall eh. Lagi ka doon. Opo, kasi sabi nila, kaysa magmukmukas dyan sa bahay, dito ka na lang tumambay. Pag meron kami sobrang pera, o mautosan ka namin, tagang ka namin. Nagkarelyo ka dati. Pero halos 10 years na akong hindi nagtutustos. So yan, anong maipapayo mo sa mga kabataan, mga kapanood na ito? Kung alam nyo lang yung side effect ng lahat ng bisyo, lalo na't sigarilyo, na ang pinakamatindi sigarilyo, unti-unting nalulusaw ang baga mo, liver, hanggang machechempo na wara ka ng boses, nalalagyan ka na lang ng machine dito. Tapos yung panit mo, hininga mo mabaho. So dapat healthy lifestyle para pag nagkaedad. Akala nila yosi, masarap. Masarap sa una. Kasi pag na-addict ka na sa yosi, ang panlasa mo dyan parang tsokolate na eh. Ganun. Pag wala ka na nun, maglalaway ka eh. Lalaway. Tapos, pero pag napaglabanan mo ang sigarilyo, mawawala yung hingal mo, lalakas yung katawan mo, makakapaglakad ka uli kahit malayo. Bisan may nakabutang na sa sigarilyo, kung ano yung mga nangihibal. Warning na. Addiction na eh. Makuha rin ang tanggalin. So dapat iwasan yung mga bisyo at talagang hindi maganda. Thank you sa mga ideas na na-share mo sa amin, lalo natin yung mga herbal at saka Yung mga taga City Hall nga, sinasabihan ko sila kasi ginagawa na raw nilang tubig ang coke. Oo, lalo na pag sobrang init na Puro coke, kasi puro baligya doon, puro soft drinks eh. Sa baba, sa treasury. Tsaka mas malasa kaysa sa tubig. Ayun nga lang ang side effect naman, Kuya Pony. Thank you Kuya Eugene sa pag-share mo ng kwento ng iyong sitwasyon. At sana ito ay kapulutan ng aral ng ating mga viewers na mga kapanood na yun nga, lahat ng bisyo ay hindi maganda sa atin. May balik pag edad mo ng 40 plus. Galing na sisingilin mismo yan kay Kuya Eugene, pinagdaanan niya. Wala ka magagawa pag siningil ka. Oo, dati ganyan siya, nagbibisyo. So talaga. Sigarilyo, alak. Pagdating mo ng 40 plus, dyan nalalabas siya lahat yan. Kaya itigil na natin yan, yung mga hindi magandang tinitake natin sa ating katawan. Iniinom, kinakain. Kahit kinakain, biro mo kinakain na, pag sobra, bawal. Mayroon ding balik. Lahat ng sobra ay talagang hindi maganda. Kaya control tayo sa mga bawal na pagkain. At saka syempre, sabi nga ni Kuya, nagkwento kami kahapon kasi bago ko puntahan ito ngayon, dinaanan ko siya kahapon. Sabi niya na dati, sabi mo na yung si Mama Mary parang nagmiracle sa buhay mo. Ang daming sa akin, ang dami ng naging miracle sa akin. Kasi ayoko mang istorya ko sa'yo, di ba? Naging mamatay tao ako. Siguro parusa to sa akin. Kahit pinagbayaran ko na lahat yun. Ang masakit lang, nadamay pamilya ko. Ang sakit bilang tatay pag hindi na ako nakakagawa ng paraan para sa kanila. Dahil talaga, ako talaga yung nagtatrabaho. Masakit yung pag may kailangan sila, hindi ko maibigay. Nagbagong buhay ka na naman, Kuya. Lahat, inano ko na sa Diyos ang sarili ko. Ilang taon ako nakulong. Hindi ito parusayos ng ating Diyos. Huwag mong isipin yan. Ano to? Pagsubok. Pagsubok na dapat mong malampasan. Tsaka huwag mong isipin na walang magmamahal sa'yo. Nandiyan yung mga anak mo. Kahit man ganito, yung hindi mo na kaya magtrabaho, ituloy mo lang. Tsaka manalig ka lang sa ating Diyos. Siya na lang kinakapit. May mga may mga kapalit, yung mga sakripisyo mo, paghihirap mo.
Kailangan mo lang kayanin. Kung ano man yung nagawa mo dati, sabi mo nga naging yan, ganyan, naging mamamatay tao ka, pero wala yan kasi nagbabago ka eh. Kung ano man tayo dati, kung pinilit nating binabago yung sarili natin sa kabutihan tinutuwid, na ano yan, nabubura sa mata ng ating Diyos. Pinagbayaran mo na naman lahat ng mga nagawa mo dati. Kaya huwag kang panghihinaan ha, kuya. Ano yung sakripisyo ni Kuya Eugene sa pamilya niya? Kaya nagpapasalamat ako bawat umaga na nagigising pa. Pero hindi na talaga ako nakakatulog na maayos kasi sigo-segundo pinupulikat ako. Hindi ko alam kung anong pwesto yung gagawin ko. Sige lang kuya, no? Kaya mo yan ha. Basta if ever man na meron tayong mga kapuni na handang mag-support sa iyo sa pamamagitan ng financial, makatulong sa iyo sa pambili mo ng gamot at bibisitahin kita, babalik-balikan kita kahit pa paano makatulong yung mga ating munting channel para sa mga kagaya ni Kuya Lulu. At hindi ito nagtatapos yung pagbisita namin ngayong araw. At I know na yung ating Diyos mayroong gagamiting instrumento para makatulong sa iyo, sa pamilya mo. Habang nag-i-eskwela ako sa FPU, nagte-training ako Scout Ranger. Ganun. Train ako na sundalo. Dati mga trabaho ko security. Kinuha ako ng isang negosyante, hindi ko alam yung negosyo eh. Paano mo ginawa yun? Hindi dahil sa pera, gano'n? Oo. Pag hindi nakakabayad, Pinapatumba, gano'n? pinapatumba. Saka mga kamag-anak niya, puro general. Kaya wala kang Kaya choice Andro- kundi sumunod. Pinagsisihan mo na yun, kuya. Oo, ilang beses na ako nakulong. Minsan may 5 years, 3 years. Iba-ibang kulungan. Kaya masakit din yung pinagdaanan ni Weng. Hindi niya ako iniwan. Yung asawa mo, ano? Kung iba yan, Kung sa iba yun, iniwan ako. lalo na 5 years, 3 years, nasa kulungan ka. Naghanap na or umalis na. Oo, tapos pag hindi ka nadalaw doon, isang beses, titirahin ka ng mga kapwa mo, asawa mo, Ganun. gumamano na sa ibang lalaki yun. Kaya nangyayari ng riot. Minsan nagpapatayan. Lahat kami Bartolina. Ang hirap sa Bartolina. Napakaliit lang na pwesto. Kaya lang ang hirap pagkatas ng riot. Para kayong mga daga. Lahat kayo Nasa Bartolina kayo. Halos Ilang oras yung Bartolina? Hindi lang oras yun. Simana. Ha? 1 linggo nandun kayo sa Minsan, Bartolina? 1 linggo, 2 linggo. Hindi ka na makakagalaw ng pagtayo mo. Tutunugan mga buto mo. Bintana, ano yung sinisilipan lang ng polis. Para makita ka. Hindi, yung mismong portahan. Titignan ako nandun ka pa, buhay ka pa. Tapos may kaprasong butas, taihan. Walang tubig. Matindi ang naging buhay pala ni Kuya nung kabataan niya. Tapos doon, yung istorya. Sige, thank you Kuya, no, sa matapang mong pagkwento ng naging sitwasyon mo dati. Siguro meron kang dapat pang baguhin sa buhay mo or meron kang dapat pang ayusin sa pamilya mo. Siguro sabi nga ng asawa ko, ilang beses ka na na-stroke pero di ka namamatay. Kung ano-ano ang sakit na dumapo sa'yo, parang may mission ka pa Meron ka pang mission. kung bakit di ka namamatay. Kasi yung mga kasamaan mo, patay na eh. Nakakaya mo. Pero yung stages mo, mas matindi pa sa kanila. Hindi ka nagpa-dialysis. Minsan wala kang gamot. Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Kung di man, natitirang buhay mo. Ipagkaloob mo sa Panginoon. Totoo. Yan yung isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Tsaka magbalik loob kung ano man yung mga dapat mong sa tingin mo pwede mo pang magawa na kabutihan.
Hindi lang sa sarili mo, sa Ang, pamilya, sa nakapaligid ang laki sa'yo. ng pagbabago ko, yung pasyensya ko. Nag-ano rin ako sa anger management. Tapos yung pasyensya ko nakapakahaba na. Nung nandito na ako sa Borongan, haba ng pasyensya ko kahit binubuli ako ng mga taga dyan. Ayan, Kapone. Thank you ha, Kuya Eugene. Oh, ito yung ano. Kaso parang expired na siya. Bali nung ano po to, November 2024. Kailan ka kukuha ng bago? Pag meron ng pera ang AX. Kasi magpapacheck up pa ako tapos papagawa ka sa doktor ng certification, medical certification. Ang AX daw baka ma-resume pa February. Meron tayong paunang tulong dito na ipapaabot para makabili ka ng extra na gamot or yung mga kulang dyan or kung ano man. May pa ni medicine. Bali ang meron lang ako yung tramadol. Yun na lang. Sige, ito. Meron pinapabigay ang ating sponsor si... Ayan ko sa ating kodigo. Ayan, si Tita Marie. Meron siyang pinapabigay na 2,000. Tita Mari. Oo, Tita Marie. Luzarriaga. Tapos ito, pinapabigay naman ni Tita M ng Japan. Tita Mari, Tita M. Tita Mari, Tita M. Dahil po na salamat. Maraming po salamat. So binigay yung laki pong tulong to sa akin. Napakalaki pong tulong. Maraming po salamat sa inyo. God bless. Ito pa, 1,000. Pinapabigay ni Tita Mel. Tita Mel, maraming po salamat. Kaya, Kuya Eugene, no, sana lahat itong pagsubok sa'yo ay makaya mo. Tsaka huwag kang mag-isip ng sinasabi mong parusa or anong parusa sa'yo. Hindi pa huli ang lahat para mabago mo yung nangyari, yung mga nakaraan. Try mo nagbabasa ka ba ng Bible? Opo, meron pa akong Bible. Try mo magbasa noon at saka namnamin natin yung mga salita ng Diyos sa daming nangyayari ngayon sa mundo. Siguro meron pang purpose yung buhay mo kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa sa pamilya mo. Lagi ko nga po siya kinakausap eh. Sabi ko, alam ko may purpose pa to. Pero alam ko ikaw ang pinakamagaling na doktor. Isang salita mo lamang mawawala to lahat. Sakit na to. Hindi ko na inaasa to sa doktor eh. Sa Panginoon na lang. Surrender mo lahat. Huwag kang mag-doubt, magduda sa Kanya. Sa kakayanan niya. Gagaling ka. Saka yun nga, sa dami na siguro nagdadasal sa akin. Mga madre, mga pare, na nabulig sa amin. Sabi nga yun, huwag lang susuko. Itong pagbisita namin sa inyo, di ba? Nakilala ka namin. Hindi ito dahil sa aksidente lang. Ito ay way ng Lord na makarating kami sa iyo. Makumusta, bigyan or magawa ng paraan yung mga pinagdadasal mo. Kumbaga nagiging instrumento yung mga kaponi natin, yung ating channel para makilala. Napapansin ko nga po, kada walang-wala na, may ginagamit ang Ginoo na tao para kahit konti may nagbigdala na magbibigay ng bigas. Magugulat ka na lang. Oo, Nasa wala na pinto kaming mo na, pagkain, wala kaming taonon. May bigla na lang. May nagpapahatag po ng bigas sa inyo. Minsan hindi ko kilala. Mayroon po nagpapahatag pambili medisina. Hindi po nagpapakilala. Ganun ang Diyos. Yan ang ating Bigay ng biyaya. Oo. Kaya sabi ko, mahal na mahal ako ng Panginoon. Kahit naging makasalanan. Mahal ka ng ating Diyos, Kuya. Kahit ano pa man yung naging background ng buhay mo, ang ating Diyos ay nagpapatawad. Hindi yan ibig sabihin na nagkasala ka, paninindigan mo na yan hanggang sa mawala tayo sa mundo. Kaya nga mayroong tinatawag na pagbabago. Importante ng babago. Oo. Tsaka gamitin mo na lang yung natitira mong buhay para sa kabutihan. Kuya? Thank you sa pag-share mo ng kwento sa amin, ng buhay mo, ng pamilya mo. Ayan, maraming salamat kay Tita M, Tita Marie, Tita Mel sa inyong pagmamahal sa ating mga kababayan ganitong talagang kailangan ng tulong at naway patuloy niyo pong suportahan mga kaponi yung ating channel sa pamamagitan po ng panunood at hindi pag-skip ng ads.
Yan. Pag-share, pag-like nitong ating bawat video na ina-upload araw-araw nang sa ganun marami pa tayong makilala at matulungang pamilya na kagaya ni Kuya. Sana ay patuloy lang tayong bigyan ng kalakasan ng ating Diyos nang sa ganun ay makatulong pa tayo sa higit pa. And thank you Kuya ha. Salamat sa iyong pagkwento sa amin. Pabalikan ka namin. God bless you Kuya. God bless. Thank you sa inyo lahat. Oo, sige. Alis na kami. Ingat ka lagi. Maging matatag sa araw-araw na buhay niyo dito. Thank you, Kuya. Sige, ngadi kami. Bye-bye. Thank you. Lagi kang mag-ingat.